Magandang umaga po muli sa ating lahat at happy Sabat po. Tayo po ay patuloy sa pagpuri sa Panginoon ngayong araw ng Sabado. Inaiyahan ko po na ihanda na po ang ating mga sarili sa ating pag-aawitan. Pero bago po yun, tayo muna ay yumuko para sa panalangin. Let us pray. Manahing banal, nandiyan ka po sa katastasan ng mga langit, pinupuri ka po namin tinadakila. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa amin na nakarating po kami sa bahay-sambahan ng ligtas at nakakapagpuri sa inyong dakilang pangalan. Talangin po namin, Panginoon, sa aming pagpuri. Kapunawa ang siyang sumaamin, pagkalooban kami ng heavenly voices na mga pagtataas po ng iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagdinig sa aming mga dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. For our first song, let's sing Rejoice, Ye Pure in Heart. In hymn number 9, Rejoice, Ye Pure in Heart. Rejoice, ye pure in heart. Rejoice, give thanks and sing. Your festal banner wave on high, the cross of Christ our King. Rejoice, 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 give thanks and sing. With voice as full and strong as ocean surging praise, sing forth the sturdy hymns of old, the songs of ancient days. Rejoice, 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 give thanks and sing. With all the angel choirs, with all the saints on earth, pour out the strains of joy and peace through rapture known as earth. Rejoice, 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 give thanks and sing. Yells on through lifelong path, still chanting as we go. From you to each by night and day, in gladness and in woe. Rejoice, 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 give thanks and sing. Praise Him who reigns on high, the Lord whom we adore, the Father, Son, and Holy Ghost, one God forevermore. Rejoice, 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 give thanks and sing. Hello, testing. Isa mo palang araw po ng Sabat sa ating lahat, mga kapatid. Happy Sabat po! Ayan, purihin po natin ang Panginoon sa tanghaling ito na tayo po ay muling nakapagsamba sa Kanyang pangalan. Ayan. Sa ating po mga bisita, amin po kayong lubos na wini-welcome dito po sa Rampano Church. Hindi ko na po maisa-isa yung mga pangalan nyo, ngunit ang Rampano Church po ay lubos na nagagalak na kayo po ay makasama sa pagsamba po sa araw ng Sabat. Ayan. So, para po sa ating mga participants, before ko po sila ipapakilala, meron lang po ako mga iilang reminders para po sa atin. First po, meron po tayong 3 CR para po sa mga gustong... hello. Hello. Ayan. So para po sa mga gustong mag-CR po, meron po tayong 2 sa labas, panglalaki at ang pambabae.
Ang nasa gawing unahan po ay para sa mga babae at ang nasa gawing malapit po ay para sa mga lalaki. Para naman po sa mga senior citizen natin at kung gusto po ng more on privacy, meron po tayong CR dyan sa Children's Division. Pasok lamang po kayo dyan. And second po, kung meron po kayong mga cellphone ay maaari nyo po itong i-turn off upang maiwasan po natin ang interruption or maiwasan po natin ang distraction po sa ating pong pagsamba. And kung sino man po ang merong mga maliliit na mga anak, ay mas maganda po na itabi po natin sila sa ating mga bisig dahil naka-open lang po ang ating gate sa labas at mabibilis po ang takbo ng mga sasakyan. Ayan. So, para po sa participants, tayo po ay pinangunahan ng pag-aawitan ni Sister Alching Chris Mascardo, ang ating pong chorister. Sunod po ay introit, Holy Holy, invocation po ng ating speaker, and offertory reading po ni Brother Ronnie Ranes, collection of tithes and offering ng ating po mga deaconess, Sister Jomara Palmuni, and Sister Bing Lagade. Susundan po ito ng offertory music, Shower of Blessing, doxology po, Bless Thou the Gifts of Life, and offertory prayer po ni Brother Jimmy, offertory prayer po ni Brother Ronnie Ranes, and hymn of adoration, Joyful, Joyful, We Adore Thee, and scripture reading po ng ating EY leader, Brother Jimmy Salazar Jr. Prayer song, Where Jesus Pleads, and magkakaroon po tayo ng homily, which is yung magkukwento po sa mga bata dito sa harapan ni Sister LV Garcia. And sunod po ay message in song ng lahat po ng youth ng Rampano. And spoken word from the Lord, Sister Jenny P. Halcon. Hymn of consecration by the chorister. Benediction po ng ating speaker in hymn of hope, soon Jesus will return. Ang ating pong nasa monitoring screen, Brother Jotard Ranes. Ang inyong pong lingkod, Brother Alvin Cloyd Moscardo. And again po, panatilihin po natin ang holiness po ng ating pong divine worship. And again, happy Sabbath. The Lord is in His holy temple. Iniiyahan ko po ang lahat na tayo ay magalang na lumuhod sa pagpasok ng mga may bahagi. Lord is in His holy temple. The Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence. Let all the earth keep silence before Him. Keep silence. Keep silence before. Amen. We love thy Sabbath, Lord. We love thy Sabbath, Lord, and worship at thy will. Oh, make their souls sweet peace afford, and
Amang Banal, maraming salamat po sa pagkakataon ito. Nandito kami sa iyong bahay-sambahan. Hinihiling po namin ang iyong presensya pumagitna sa bahay-sambahan na ito at ihanda ang aming mga sarili upang papurihan at sambahin sa iyong pakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Sa hindi pa natin lilikumin ang ating mga dalawang dikonisa, ang ating kapo at mga handog, ay akin pong babasahin ang nakasulat dito sa Malakias 3:8 at talon sa 10. Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninakawan? Ninakaw sa sampung bahagi at sa mga handog. Yes, dalhin ninyo ang ikasampung bahagi sa kamalig upang magkakaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako ngayon. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan ang dungawan ng langit at ibubuhos ang pagpapala na wala ng silid, sapat na kalalagyan. Atin pong likomin ang ating mga kapatid sa pamagitan ng ating mga dikonisa. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing we need. Mercy just run as are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing we need. Mercy just run as are falling, but for the showers we plead. Tayo pala tayo tumayo. Bless now the gift our hands have brought. Bless now the word our hearts have led. Ours is the faith, the will, the thought, the rest, oh God, is in thy hand. Amen. O dakila naming Diyos na may-ari sa langit at sa lupa at sa lahat ng bagay, lalo tigit sa amin pong natamasa sa buhay at sa lakas. Narito, Panginoon, ang inyo pong mga anak na nagsauli sa mga ikapo at sa mga handog. Panginoon, ang kapirahang ito ay pagpalain mo ito na magiging katuwang po ito sa gawain na inyo pong binigay sa inyong mga kanakan sa paglaganap ng pabalita sa buong sanglibutan. O Diyos, ang mga kabuhayan na pinanggagalingan sa mga kapirahang ito, sa mga anak ninyo, nawa Panginoon ay patuloy mong pagpalain. At higit sa lahat ay pakiingatan ang buhay sa mga karamdaman, sa mga aksidente, sa iba pang mga mangyayari, nawa Panginoon, ay ikubli niyo ang inyong mga kanakan
Salamat po ng marami. Dagdagan niyo ang aming pananampalataya, O Diyos. Tulungan kaming magtitiwala sa inyo sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng kagipitan. Tulungan kami, Panginoon, na magtitiwala at mananalig sa inyo. Maraming po salamat sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For our hymn of adoration, let's sing Joyful, Joyful, We Adore Thee. In hymn number 12, Joyful, Joyful, We Adore Thee. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold, life flows before thee. Hail thee as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. All thy words with joy surrounding, earth and heaven reflect the rays. Stars and angels sing around thee, center of unbroken praise. Field and forest, vale and mountain, blossoming mead of flashing seas, chanting birds and flowing fountain, call us to rejoice in thee. Thou art giving and forgiving, ever blessing, ever blessed, wellspring of the joy of living, ocean depth of happy rest. Thou the Father, Christ our brother, all who live in love are thine. Teach us how to love each other, live us to the joy divine. Inyo pong buksan ang iyong mga dalang mga Biblia sa aklat ng Roma 12. Ang talata po ay 1 at 2. Ganito po ang pagkasabi. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Sa talatang 2, huwag ninyong tularan ang sanglibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Tayo po'y magalang na manigluhod. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me, Spirit of the living God, fall afresh on me. Dakila at mapala namin Diyos sa tanghaling ito, Panginoon. Kaya po nagpapasalamat sa inyo na
patuloy niyo po kami binigyan ng magandang pangangatawan, lalo tigit Panginoon ng magandang panahon na kami ay nagkatipon-tipon sa iyong bahay sambahan upang kami ay magpuri sa iyong dakilang pangalan. Ay pong dinadalangin Panginoon sa tanghaling ito na ang iyong ang magsasalita po ngayong tanghali, kubli niyo po siya sa iyong likuran at ang iyong kaluwalhatian po ang aming makita. Gayun din Panginoon, patuloy niyo po siyang bigyan ng katalinuhan at malawak na pangunawa Panginoon. Ay pong hinihiling na ang bawat isa sa amin ay mabless sa iyong salita na aming maririnig at patuloy po naming maipasok sa aming puso't isipan na hindi po namin Panginoon na makalimutan. Ay pong hinihiling Panginoon na patuloy niyo po kami palakasin sa aming pananampalataya bagamat ang bawat isa sa amin ay nakakaranas ng mga pagsubok. Ngunit naniniwala kayo Panginoon na patuloy niyo po kaming sasamahan hanggang kayo po ay pumarito sa lupa Panginoon. Ay pong hinihiling na inyo pong patawarin kami sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala at patuloy niyo pong baguhin ang aming mga gawa Panginoon na hindi po naayon sa inyong kalooban. Maraming pong salamat sa pagdinig at pagtugon ng aming dalangin. Ito po yung aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ears to us and grant us thy peace. Amen. Atin na pong isunod ang homily para po sa mga bata. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black, and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus died for all the children of the world. Red, brown, yellow, black, and white, they are precious in His sight. Jesus died for all the children of the world. Okay, good morning, kids. Happy Sabbath. Okay, may tanong ako. Sino sa inyo dito yung nakaranas na maghiram sa kapitbahay ng asin? Wala pa? Wala pa po. Wala pa. Sino sa inyo yung nakaranas maghiram ng mantika? Wala. Ay. Totoo, Bea. Sino sa inyo nakaranas maghiram ng martilyo? Nakaranas ka na, kuya? Opo. Sino nag-utos sa'yo maghiram? Si Mama. Oh, mama. Inano ni mama yung martilyo. Ngayong umaga, ang ating kwento ay tungkol sa isang widow na mahirap. Makinig kayo ha. Ang pamagat ay pakibasa raw po. Never ending oil. Sabay-sabay tayo basahin natin. Anong title ng story natin? So, yan. Sa isang lugar, Kuya Japet, mayroong isang widow. At siya ay umiiyak na pumunta kay Elisha. Si Elisha ito, gab-gab ay isang prophet. Umiyak, sabi niya, ang aking asawa po ay kamamatay lang. O, tingnan ninyo ha. Kamamatay lang po ng asawa ko. Isa siyang mabait na tao. At
Anya, sit down anak. At mabuting tao at siya ay naglilingkod sa Panginoon. So sabi niya, pero ngayon patay na po siya. Tapos, may naiwan po siyang utang. Ate Bea, may naiwan siyang utang doon sa isang tao. Tapos, sinisingil po ako. Hala, namatay na yung tatay, tapos na may natirang utang. Sabi niya, pag hindi ako nakabayad, ang mangyayari, kukunin yung dalawa kong anak at gagawing alipin. Gusto niyo, alam yung alipin? Katulong, gusto niyo ba yon? Maglinis ng bahay sa ibang tao, magluto, tapos magtrabaho kayo kung anong tatrabahoin doon. O, gusto niyo ng ganon? Amara, gusto mo? Hindi. Ganon ang mangyayari doon sa dalawa niyang anak. Gusto niyo bang mangyari yun sa dalawang anak nila na ibigay doon? Anong sabi ni Elisha? Iyak yung babae, sabi niya, ano po kayang gagawin ko? Ano sabi ni Elisha? Sabi niya, paano kita matutulungan? Gab-gab, sabi niya, paano kita matutulungan? Anong mayroon doon sa bahay ninyo? Anong sagot niya? Anong sagot kayo ng babae? Sabi niya, wala po, kasi mahirap lang po kami. Wala talaga, pero mayroon pong maliit na may kunting oil po doon sa bahay. O, tingnan niyo po yung picture. Sabi niya, may kunting oil doon. Sabi ni Elisha, ang sagot niya. Sabi niya, go to all your friends and neighbors. Sabi niya, inutusan ni Elisha, kuya, sabi niya, pumunta ka doon sa friends niyo, pati sa mga kapitbahay. Anong gagawin? Sabi niya, manghiram ka ng empty jar. Ayun. Sabi niya, maraming empty jar. Kung kayo ba utusan na gano'n, maghiram kayo ng empty jar. Susunod kayo? Sunod po kayo? O, siyempre, sabi nila siya, punta ka doon din. Pag nakahiram ka na ng maraming empty jar, Kuya Japet, ang gagawin mo, balik ka sa bahay nyo, then i-close mo yung door, then, ang gawin mo yung oil doon, Kuya, sunod po. Yung oil po doon, na ibuhos mo doon sa empty jar. O ano yung utos ni Elisha, Ate Bea? Uwi sa bahay, ay pumunta sa kapitbahay sa mga friends para manghiram ng empty jar. So tapos, anong ginawa niya? Sumunod kaya yung widow? Alam niyo yung widow, mga anak, yun yung wala ng asawa, patay na yung asawa niyang lalaki. So sumunod kaya sa tingin ninyo? Kuya, sa tingin mo sumunod? Opo, very good. Opo, sumunod siya kasi alam niyang prophet si Elisha. Ngayon, pagkatapos niya mangulik, nang hiram siya Amara, doon sa mga friends niya sa kapitbahay, pwede po makahiram na empty jar, kailangan ko lang po. So pinahiram siya. Kasi mababait naman yung mga neighbors niya siguro. Ngayon, pagdating niya doon, gamit niya na empty jar, inuwi niya sa bahay nila. Tapos anong sunod na utos ni Elisha, kuya? Pagkatapos niya makakolect na empty jar, anong susunod? I-close yung door. Then doon sa loob, kinuha niya yung oil. Kuya, sunod kuya. Pagkakuha niya ng oil, ayan, nakita niyo yung dalawa kanina, yan yung dalawang bata na anak niya. Sabi ni Elisha, ibuhos. Halimbawa po ito. Ito imagine niyo yung empty jar ito. Ayan, tingnan niyo ha. Ibuhos natin. Punuan, sabi ni Elisha, punuin. O ilagay, tapos iwalay. Pag napuno na yung jar, yung isa, iulit pa, lagay ulit. Sa tingin niyo kaya maubos ito yung bet? Pag ilalagay ko. Ito. Dalawa ito. Maubos kaya yung ginagawa natin ngayon? Maubos kaya itong tubig dito? Hindi. Sa tingin niyo ito sa akin? Sa totoong buhay? Maubos kaya ito? Hindi. Maubos po ito. Yung sa picture na to, maubos papunta sa glass. Pero alam niyo ba yung kay Elisha? Yung sa widow, naubos kaya hindi? Hindi po. Yung abang binubuhos niya, ang dami, punong-puno na yung jar. Kuya, forward. Punong-puno na po yung jar. Sobrang dami na. Yan, yung empty jar kanina. Sobrang dami na, kuya, punong-puno na. Gab-gab, punong-puno na. So, ano nangyari? So, nagtaka yung dalawang anak ng, Kuya Gab, dalawang anak ng widow. Sabi niya, Mama, nanay,
Hindi nauubos yung ating oil. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy hanggang sa ang dami na doon sa bahay nila, sa loob ng bahay. Anong tawag kaya doon? Magic? Ano kaya yon? Miracle. Very good, kuya. Miracle na galing sa Panginoon. So, bumalik yung widow. Kuya Japet, bumalik yung widow doon kay Elijah. Sabi niya, ang dami na, punong-puno na ng oil yung jar namin doon na hiniram ko. Ang sabi ni Elijah, ano kaya sabi ni Elijah? Anong utos niya? Sabi niya, sige, umuwi ka, ibenta mo yung oil doon sa mga jars para mabayaran mo yung utang ninyo at hindi na maging alipin yung iyong mga anak. So, bininta nung widow, yung mga oil doon sa jars. So, naubos yun hanggang sa nakapagbayad siya sa pinagkakautangan ng asawa niya, kuya. So, ngayon, ano pong ang lesson na matutunan natin? The widow praised the Lord for the miracle of the oil. So, she thanked God for taking care of her. And she thanked Him for Elisha and her neighbor. So, of course, nagpasalamat siya unang-una kanino? Ate Amara, Kay God. Very good. Sunod, Kuya Gabgab. Kay Elisha na nag-utos. Pangatlo saan? Sa mga kapitbahay na nagpahiram ng ano po? Ng jar. So, at ang ating memory verse, ay matatagpuan sa, basahin natin sabay-sabay, Nahum 1:7. Ready, go. Cares for those who trust in Him. Ano daw po? Ang Panginoon ay nagkikare sa mga taong nagtatrust sa Kanya. Katulad ng widow na ginamit si Elisha para siya ay, para makabayad sa utang. So, ayun lang po ang ating story ngayong umaga. Salamat at balik na po sa ating mga nanay. Upuan, balik na sa upo. Kuya, tulungan niyo ako, kuya. Sa isa. Ano, bumalik na doon. Thank you, kuya.
Happy Sabbath po sa ating lahat. Happy Sabbath po. Kamusta po yung ating araw ng Sabado? Blessed po ba tayo? Maraming salamat sa mensahe ng awit na pinagkaloob sa atin ng kabataan. Medyo na ano ato tayo doon sa awit, no? Parang na-overwhelm ako na parang habang nakikinig ako sa awit, parang ramdam ko yung Panginoon sa kalagitnaan natin. Ramdam nyo ba? Kung nanamnamin mo yung mensahe ng awit, mararamdaman natin sa ating mga sarili, di ba? Yung parang magiging emotional ka. Ganon. At talagang emotional ako. First time ko pong mag-message na sa labas ng aming church at na-invite ako dito. Ako po ay taga Central, Siksikan. At ang Rampano Church ay anak ng Central. So, masaya lang po ako dahil thank you sa nag-invite sa akin na mag-speak. At first, sabi ko, bakit ako? Kaya ko ba? Although nagme-message na rin ako doon sa Central, pero iba po pag sa ibang church. Lalo na marami po tayong bisita. Lagi po kami dito, kaya nakikita ko marami po tayong bisita. So sa oras na ito mga kapatid, hinihiling ko yung bawat isa sa atin na ipag-pray nyo din ako habang nagsasalita para ma-deliver ko po ng maayos ang message na nais na ipagkaloob ng Panginoon sa atin sa oras na ito. Ang ating message po ay aking binigyan ng title, God's Purpose. Ano ba yung purpose ng Panginoon sa aking buhay? Kayo ba mga kapatid? Minsan ba kapag nag-iisa kayo, yung wala kayong gawa, yung nagmumuni-muni kayo or habang nakatulala, naisip niyo ba kung ano kayang purpose ng Panginoon sa akin? Yung parang wala kang ibang gawa, wala kang ibang maisip, bigla na lang sasagi sa isip mo, ano bang purpose ng Panginoon sa aking buhay? Naranasan niyo ba yon? Ako kasi naranasan ko, kaya ito yung napili kong title. Minsan kasi, minsan may mga pagsubok, may mga nararanasan tayo na mga trials sa ating buhay. Tapos, malampasan natin, maiisip na natin na, siguro, kaya nalampasan ko yun kasi may purpose pa ang Panginoon sa buhay ko. Bago po yung ang lahat, mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Amang Banal, maraming salamat sa oras na ito na kami po ay makapagbigay puri sa inyo. At sa oras na ito, Panginoon, hiniling ko po ang banal na Espiritu na pumagitna sa amin at gabayan kami habang kami ay nagbubulay-bulay na mga salita na nais niyo pong ipabahagi sa amin sa araw na ito, Panginoon. Nawa, ako po ay inyong i-bless at i-guide, Panginoon, na ang message na nais kong i-share sa mga oras na ito, Panginoon, ay ma-deliver ko po ng maayos. Ganon din po, ang mga tagapakinig ay bigyan din po ng malawak na kaisipan at pangunawa, Panginoon, na lubos namin kailangan sa oras na ito upang aming lubos na maintindihan ang mensahe, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen. Ano nga ba ang purpose ng Panginoon sa ating buhay? Meron akong apat na bagay na nais i-share sa atin sa umagang ito. 4 lang po, pero alam ko sa inyo is marami kayo na mga dahilan kung bakit tayo ay nandito sa mundo, nandito pa, at standing still. Ang una ko pong napili na dahilan, na purpose ng Panginoon sa aking buhay ay to obey God. Sundin ang Panginoon. Yun yung kaya kanilagay ng Panginoon sa sitwasyon na ito, sa oras na ito, sa buhay na ito, dahil nandyan siya, lalo na tayong mga mananampalataya. Unang-una ay to obey God. Yan ang purpose niya sa atin, na binibigyan niya tayo ng mga commandments na kailangan nating sundin. Ayon sa John 14, verse 15, ating mababasa, if you love me, keep my commandments. So yun pala yun. Pinakauna, pag wala na tayong maisip na dahilan kung bakit buhay pa tayo, ay dahil mayroon tayong Panginoon
At dahil mayroon siyang mga kautusan na nais na ipasunod sa atin. Sa Acts 5 verse 29, ating mababasa, "But Peter and the apostles answered, 'We must obey God rather than men.'" So, kailangan daw nating sundin ang Panginoon kaysa utos ng tao. Sa verse na ito, mga kapatid, marami tayong pagsubok dahil dito sa mundo, maraming mga conflict, lalo na sa ating araw ng pagsamba. Utos ng boss na mag-report ka ng Sabado, utos ng Panginoon, gawin mong holy ang Sabat. Pero pinapaalala na sa atin sa verse na ito na kailangan nating sundin ang Panginoon kaysa tao. Sa Deuteronomy 5 verse 33, ating makikita at mababasa, "Stay on the path that the Lord your God has commanded you to follow, then you will live long and prosperous lives." So mananatili daw tayo sa landas kung saan nais ng Panginoon na ating sundin. At meron pa, dito sa pinakamahalaga sa lahat is John 14 verse 21, "Obedience is the direct evidence of love for Jesus." So kung mahal natin ang Panginoon, ito ay makikita sa ating mga gawa, sa ating mga pagsunod sa Kanya. Mga kapatid, hindi lahat ng utos ng Panginoon ay komportable sa atin at madaling gawin. Lalo na kung noon na hindi pa natin nasumpungan ang tunay na pananampalataya. Iba-iba tayo ng mga karanasan. Minsan, may mga bagay na nakagawian mo ng gawin, pero nalaman mong mali, kaya pinili mong iwan ito. Dahil ikaw ay may purpose, ang purpose mo ay sundin ang Panginoon. Pangalawa, ito ay to influence. So sinunod na natin ang Panginoon unang-una. So dahil nasunod na natin ang Panginoon, kailangan tayo ay mag-influence sa ating mga friends, sa ating family, of course. Unang-una, kailangan nating mag-share. Kasi sinunod na natin ang Panginoon. Kasi nga, doon natin mararamdaman kung ano ba talaga ang purpose ng Panginoon sa atin. Kailangan kumilos tayo. Kailangan nating mag-share. Ayon sa Matthew 5 verse 13, "Believers are the salt of the earth." So tayo pala ang asin ng sanlibutan, influencing the world by preserving truth and goodness. So sa Matthew 5 verse 16, "Let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven." So sa pag-influence natin, mga kapatid, hindi tayo basta-basta maka-akay. Bakit? Dahil meron tayong mga kanya-kanyang attitude. Meron akong example dito. Halimbawa, yung isang teacher, meron bang mga teacher dito? Halimbawa, isang teacher, ano siya? Matalino, magaling magturo, pero siya ay isang lasinggero. Magaling magturo, matalino, pero si teacher ay isang lasinggero. Nakikita ng estudyante sa labas, lango-lango si teacher, gumugulong. Pagdating ng weekdays, school days, nandoon siya, nagtuturo, mga kids, ganito, ganyan. Ano po kayang nasa isip ng mga estudyante ng mga oras na yon na habang tinititigan yung teacher sa harap na nagtuturo? Ano kaya sa tingin natin, mga kapatid? Diba? Yung mga bata, ay si teacher, nakita ko ganito, lango-lango, tapos bigla na lang, gano'n. Diba? So, ibig sabihin, hindi tayo basta-basta nakaka-influence kapag ang ating mismong mga attitude, ang ating mga katangian ay hindi rin maganda. So, may mga taong hindi, ganito, may mga taong hindi sanay pumasok sa mga church. Diba? Pero minsan, yung mga tao na yan, yung parang nakukurnihan sila, yung mga hindi mananampalataya ba, nakukurnihan sila. Pero once na naging kaibigan mo at naghihingi sa'yo ng payo, pinakikinggan ka. Bakit? Bakit ka pinakikinggan? Dahil nakitaan ka na mayroon kang likas sa sarili mo, nakapanipaniwala ka.
Kasi sinasabuhay mo kung anong meron ka, kung anong pananampalataya ang meron ka. Pero kung hindi mo nagagampanan yan, malamang kapag nag-advise ka sa isang tao, malamang anong tawag dyan? Babalik ta rin ka, ikaw nga. Oh, di ba? So, kailangan ang ating mga sarili ay, unang-una, ay nasa mabuting pananampalataya at nasa mabuting pag-uugali at pananalita. Ang pamumuhay natin bilang Kristiyano ay isang salamin ng mga taong nakapaligid sa atin. Totoo hindi? Ha? Bilang isang mananampalataya, ang ating buhay ba ay nakikita ng ating kapwa, nakikita ng ating mga friends, ng ating kapitbahay, kung paano tayo mamuhay, kung paano yung kaganapan sa bahay. Halimbawa tayo bilang mga Adventist. Di ba, bawat Sabado talaga may bitbit pa tayo mga Bible, mga ganon. Pero, what if kung sa loob ng pamamahay natin ng hindi araw ng Sabat is naririnig na kung ano-anong mga sigawan, mga ganon. So ano ang mangyayari? May karapatan pa ba tayong mag-influence? May karapatan pa ba tayong mag-akay? Kung yan ang nakikita sa ating pamumuhay? So, hindi. So, malaking challenge sa atin bilang mananampalataya, mga servant ng Panginoon, na ang ating mga natutunan ay ating gampanan mismo sa sarili nating buhay. Dahil nakasalalay sa ating paraan ng pamumuhay bilang mananampalataya kung paano tayo maging isang effective na influencer. So una, to obey. Pangalawa, to influence. At pangatlo, to serve. O dahil nag-obey tayo, nakapag-influence na tayo, nakapag-akay na tayo, so anong gagawin natin? Tayo ay mag-serve. To serve. Sa John 3 verse 14, If I then, you Lord and Master, have washed your feet, ye also wash one another's feet. So kung ako nga na Panginoon, sabi niyan, at guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng paa sa isa't isa. Maghugas ng paa sa ating kapwa. Iyon ay tinatawag na paglilingkod na may kababaang loob. Sa John 13 verse 15, For I have given you an example that you should do as I have done to you. Or sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. So dahil naglilingkod tayo sa Panginoon, kung ano ang ginagawa ng Panginoon, kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin, nawa ay atin ding maipakita towards others, towards our fellow man. So sa 1 Peter 4, verse 10, As every man has received the gift, even so minister the same one to another, as a good stewards of the manifold grace of God. So ayon, sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay paglingkod sa inyo, ay inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. So tayo pala ay binigyan ng Panginoon ng kanya-kanyang talent. Halimbawa, sa pag-serve. Halimbawa, yung simpleng, saan ka magaling? Kumanta? Mag-preach? Maglinis ng church? Yan po ay paraan din ng pagsiserve. So kung binigyan ka ng Panginoon ng magandang boses, yun, kung magandang boses na yan ay ipagdamot mo ba? Kasi tulad ng kanina ng mga kabataan na sila ay nag-awit. Di ba nag-awit sila, na bless tayo? Sa paraan ng kanilang pag-awit, naramdaman natin yung solemnity, di ba? So isa din yun ng paraan ng paglilingkod ng Panginoon. So wag nating ipagdamot kung ano ang kakayahan natin na sa tingin natin ay kaya natin. I-share natin. Halimbawa, magaling ka sa pag-preach, sa pananalita. Wag lang sa bastang mga nanay, magaling talaga magsalita yung mga nanay lalo na sa bahay. Magaling magsalita, magaling magdisiplina ang nanay. Ang tatay kasi medyo tahimik lang. So, di ba? Kung ganun tayo kagaling, dapat sana ay matuto din tayong mag-share, mag-preach. Ganon.
So hindi lang tayo tinawag upang tumanggap, kundi para magbigay, mag-share, tumulong, at ipanalangin ang ating kapwa, at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pag-support sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, meron tayong darating na Elders Crusade. So dito masusubukan ang bawat isa sa atin kung papaano natin isupport ang ating church. Kasi sinasabi natin, Panginoon, gusto kong maglingkod. So sa mga ganitong gawain, mga kapatid, mga crusade, diyan talaga nasusubok tayo kung nasaan ang support natin, di ba? Tulungan natin ang ating mga elders, ang ating mga lecturers, kung saan tayo may kakayanan. Halimbawa, kung mas kampante tayo sa pag-prepare ng mga snacks, sa pag-entertain ng mga bisita, so doon tayo. At least doon ay nagagampanan natin ang ating tungkulin na servant ng Panginoon. At dito na tayo sa panghuli, mga kapatid, to grow. To grow, lumago. So una, meron tayo to obey. Ang una natin, to obey. Pangalawa, to influence. At pangatlo ay to serve. So habang nagsiserve tayo, kailangan natin ay mag-grow. Spiritual growth with God is marked by a transforming heart, characterized by increased love for others, greater hunger for Scripture, and decreased desire for sin. So habang lumalago pala tayo, mga kapatid, ay mas nagiging uhaw tayo sa message ng Panginoon. Mas nagiging, anong tawag dyan? Yung mas gustuhin natin ba na mas marami pa tayong matutunan. Yun, kapag nag-grow na tayo, mararanasan natin sa ating mga sarili yan na, ay gusto kong magpunta sa simbahan, gusto kong makinig na naman ng panibagong mensahe na kahit yung mga message na yan ay lagi natin naririnig, iba pa rin kapag paulit-ulit natin naririnig kasi parang nare-renew tayo, parang nare-remind tayo, ganon. At syempre, kapag nag-grow na tayo as mananampalataya ng Panginoon, ay takot na tayong magkaroon ng kasalanan. So sa atin mga believers, sa ating mga servant ng Panginoon, ipagpasalamat natin na tayo ay nandito. Tayo ay safe. Ang ating family ay safe kapag naiakay natin sila sa loob ng simbahan. Dahil nandyan ang Word of God, yan ang magiging sandata natin para sa hindi tayo makagawa ng kamalian. Sa 2 Peter 3, verse 18, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. So, datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. So, mag-grow tayo sa biyaya ng Panginoon. Sa Colossians 2 verse 6, as ye therefore receive Jesus Christ the Lord, so walk with Him. So natanggap na natin ang Panginoon. Tayo na nandito, di ba? Naniniwala na tayo, mayroon na tayong pananampalataya. So ano ang gagawin natin? Manatili ba tayong listener lang? Manatili ba tayong stagnant? Kasi sinasabi dito to grow. So, kailangan walk with Him. So, panindigan na natin. Lumakad na tayo ng naaayon sa Panginoon. And sa Colossians 2 verse 7, rooted and built up in Him, and established in faith, and ye have been taught and overflowing with gratitude. Nangaguugat sa Kanya at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumagana at pagpapasalamat. So kung rooted na tayo sa Panginoon ay hindi na tayo basta-basta na natitempt. Hindi na tayo basta-basta natutukso. Meron marahil sa mga natin medyo
may mga issue, may mga tampo. Pero kung rooted na tayo sa Panginoon, yun yung sandata natin na huwag bumitaw, di ba? Pag rooted tayo sa Panginoon, panghawakan natin yun. At kung mayroon mga pagsubok na dumating sa buhay natin, panghawakan natin ang Panginoon. Panghawakan natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kailangan panindigan natin na siya ay nandyan para sa atin. Huwag tayong bumitaw. At hindi pwedeng kung ano ka ngayon sa pananampalataya ay ganyan ka na lang. Hangdyan ka na lang ba? Kailangan mong lumago. Kailangan nating lumago. Kailangan nating mas matuto pa. May mga bagay na kailangan mong iwan at tigilan. So mayroon tayong mga gawain noon na ginagawa natin. So ngayon na nandito na tayo sa ating paniniwala, sa ating totoong pananampalataya, ay kailangan na nating disiplinahin nating sarili. Iwan na natin yun. May mga bagay na kailangan nating iwan. At may mga time na ikaw mismo ang magdisiplina sa sarili mo. Bakit? Ikaw na yung mismong nagpipigil sa sarili mo. Halimbawa, nasa kalagitnaan ka ng inis, galit na galit ka. So noon, nung wala ka pa sa pananampalataya, ay pag nagalit ka ay nagwawala, nagmumura. Pero kapag ikaw ay nakilala mo na ang Panginoon, ginagawa pa ba natin yon, di ba? Maiisip natin sa sarili natin, ay hindi ko na yung gagawin kasi nakilala ko na yung Panginoon. Be transformed by the renewing of your mind, that you may prove that what is good and acceptable and perfect will of God. So kailangan magbago at huwag tayong makiayon sa mundong ito. Hayaan nating baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip upang malaman natin ang kanyang kalooban at malaman natin kung ano ang purpose natin sa buhay na meron tayo. Upang tayo ay maging mabuti at kalugod-lugod sa Kanya. So mga kapatid, sa mga oras na ito ay meron tayong naibahagi, 4 na bagay kung bakit tayo ay nandito. Bakit tayo ay lumalaban pa? Bakit tayo ay gumigising pa sa umaga, ginigising pa ni Lord? Dahil ang buhay natin ay may purpose. Sigurado sa atin, ang lahat ng kilos natin, lahat ng nangyayari sa ating buhay ay may purpose. Kung bakit kayong dalawa ang naging mag-asawa, may purpose yan. Kung bakit, sa totoo lang mga kapatid, ang may share ko sa inyo may purpose din kung bakit nalipat sila Lula dito, sila Mascardo family, naiwanan kami doon sa Central. Alam niyo kung bakit ang purpose noon? Kasi nung nandoon sila, nakaupo lang kami, hayahay, nakikinig. Minsan late, minsan dadating, minsan hindi. Yung parang relax. Pero nung naiwan kami, hala, magsimba kami ng Wednesday. Kami na lang doon, 4, 5. Ang Halcon family noon na parang hayahay lang. Hala, si Halcon family, presider na. Opening prayer na yung isa. Yung isa, speaker na. Tapos kakanta, lahat na puro na. Di ba may purpose? Maganda yung purpose ng Panginoon kung bakit dumating dito yung Mascardo family, yung Villanesa family. At ang purpose naman nila dito ay maganda rin. Nakabuo tayo ng church. Nakabuo tayo ng bahay-sambahan ng Panginoon. At meron pala tayong maraming mga Adventist sa kapitbahay na natuwa dahil mayroon ng church sa malapit. At syempre kami doon na naiwan, wala kaming choice. So, natuto kami. So, yun ang purpose ng Panginoon kung bakit sila, ang pamilya na mga veterans doon sa Central, naiwanan kami, sila Sister Arlene. Sila, nandoon din sila noon. Kami tagapakinig. Nakapakinig lang kami sa mensahe. Ako noon parang ayaw ko nga magsalita eh. Hindi ko alam bakit ako natutong magsalita. Nag-start ako sa midweek, then sa whisper. Tapos ngayon, pag pinapakanta nila ako, sabihin ko na lang, mag-message na lang ako. Ayaw ko nang kumanta. Mas comfortable pa akong mag-message. So yun ang na-share ko sa atin mga kapatid, na ang lahat ng nangyayari sa atin ay may purpose. Kaya tayo nakarating sa simbahan na ito ng Rampano, lahat tayo ay may purpose. Ang mag-asawang Ma'am Sidugin,
Sir Sidugin ay may purpose, malaking blessing din sa atin dito sa Rampano Church. At sa atin nawa mga kapatid, sa bawat isa sa atin, alamin natin kung ano ang purpose ng Panginoon sa atin. Upang sa ganun ay atin itong mapaglingkuran sa Panginoon. Kasi darating yung oras, nahaharap tayo sa Panginoon. Ikaw ba, nagawa mo ba ang iyong purpose sa sanlibutan? Nagampanan mo ba ang purpose na binigay ko sa iyo? Ang talent na binigay ko sa iyo ay nagampanan mo ba ng maigi? So yun lamang po ang aking dalangin mga kapatid sa oras na ito, sa araw ng Sabat na ito, nawa ay mayroon tayong natutunan at malaman natin kung ano ang purpose natin sa buhay bilang isang mananampalataya. Bilang tugon po sa ating mensaheng narinig, atin pong awitin ng Leaning on the Everlasting Arms in hymn number 295, 295, Leaning on the Everlasting Arms. What a fellowship, sing. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright a path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Amang banal, nasa kaharian ka po, sa iyong
luklukan ng mga langit. Pinagpasalamat po namin, Panginoon, ang iyong pagsama sa amin sa araw ng Sabat na ito, Panginoon. Na aming narinig ang mga mensahe na isang iparating sa amin, Panginoon. Humihiling ko kami ng tulong sa inyo na magampanan namin ang aming tungkulin, ang aming purpose sa buhay, Panginoon, bilang isang mananampalataya. Salamat, Panginoon, sa pananatili sa aming mga gawain na kayo ay nandyan upang i-guide kami, Panginoon. Na natuto kaming magdisiplina sa aming mga sarili, Panginoon, upang panindigan ang aming panampalataya sa inyo, Panginoon. Pangahawakan namin ito hanggang sa oras na ikaw ay dumating. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Soon Jesus will return. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and will take His children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus saves? Are you living by His words and by His love? By His grace, my friend, let us make it till we see our Savior come again. Muli po magandang tanghali sa ating lahat at happy Sabbath.